Madilim pa sa labas nang marinig ko ang malakas na katok sa pintuan ko. Tiningnan ko ang orasan, 5:02 a.m. Walang taong kumatok ng ganitong oras maliban kung may mali. Pagbukas ko, nakatayo roon ang kapitbahay ko sa kabilang bahay, si Gabriel Santos. Maputla ang mukha niya, hindi pantay ang paghinga, para bang tumakbo siya papunta rito. "Huwag kang pumasok sa trabaho ngayon," sabi niya, mababa at seryoso ang boses. "Manatili ka sa bahay, maniwala ka sa akin." Tinitigan ko siya ng malito. Si Gabriel ay tahimik, magalang, at bihirang magsalita ng higit sa ilang salita kapag nagkakasalubong kami. Halos wala akong alam tungkol sa kanya, maliban na siya, ilaging mag-isa at 1 taon na siyang lumipat sa barangay. Nakakita sa kanya ng ganito, natatakot, parang mali. "Ano bang sinasabi mo?" tanong ko. "May nangyari ba?" Umiling siya ng dahan-dahan, pero matalim ang mata niya sa babala. "Hindi ko maipapaliwanag ngayon. Mangako ka lang na hindi ka aalis ng bahay ngayon. Kahit anong dahilan, parang hindi totoo ang lahat sa sandaling iyon." Malamig na hangin ng umaga, bahagyang rosas na guhit ng sikat ng araw sa abot tanaw. At ang kapitbahay ko, nakaraniway walang emosyon, ngayoy mukhang lalagapak na. Huminga ako ng dahan-dahan. "Gabriel, kinakabahan mo ako," sabi ko. "Bakit hindi ako pwedeng pumasok?" Nagdalawang isip siya. Pagkatapos, bumaba ang boses niya sa bulong. "Mauunawaan mo yan bago magtanghali." Bago pa ako makapagtanong pa, lumayo siya, lumingon sa paligid ng barangay na parang may nakatingin sa amin at mabilis na naglakad pabalik sa bahay niya. Hindi siya lumingon. Tumayo ako roon sa katahimikan, kamay ko pa rin sa doorknob, tumatakbo ang isip ko. May bahagi sa akin na gustong ituring itong sobrang pag-aalala. Baka nalilito siya, baka may breakdown siya. Pero may ibang bahagi sa akin, yung laging naniniwala sa instinto ko na nagsasabing huwag itong balewalain. At may isa pang dahilan kung bakit hindi ko ito maipagwalang bahala. 3 buwan na ang nakalipas na wala ang tatay ko. Bigla ang pagkamatay niya. Opisyal, stroke daw. Pero sa mga araw bago iyon, paulit-ulit niyang sinusubukang kausapin ako tungkol sa isang mahalagang bagay na dapat ipakita sa akin. Kapag tinanong ko, sinasabi lang niya, "Tungkol ito sa pamilya natin. Oras na para malaman mo." Pagkatapos, bago pa namin magkaroon ng usapan na, yun, wala na siya. Mula noon, kakaibang mga bagay na ang nangyayari sa paligid ko. Isang kotse na nakaparada malapit sa daanan ko ng maraming oras na may tinted windows. Tumutunog ang telepono ko mula sa block numbers na walang nagsasalita sa kabilang linya. Ang kapatid kong si Sofia na nagtatrabaho sa ibang bansa, tumatawag para tanungin kung may napansin ba akong bagong tao sa lugar. Walang direktang nagsabi, pero naramdaman ko. May gumagalaw sa buhay ko ng tahimik, sadya, at anumang yon, hindi basta-basta. Ako si Alisa Reyes. 33 taong gulang ako, financial analyst sa Henning at Cole Investments, at isa na hindi nawawalan ng araw ng trabaho maliban kung may sakit. Mag-isa akong nakatira sa bahay na minana ko sa lola ko. Tahimik na buhay, maayos, predictable. Hanggang ngayon, gumawa ako ng desisyon sa sandaling yon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa luhika. Kung mali si Gabriel, magta-take na lang ako ng personal day. Kung tama siya, baka mailigtas ko ang buhay ko kahit hindi ko alam. Nag-text ako sa manager ko na hindi ako makakapasok dahil sa personal emergency. Pagkatapos, naghintay ako. Dahan-dahang lumipas ang oras. Ang bawat ingay sa bahay ko ay parang mas malakas kaysa dati. Ang pagtiktak ng orasan sa kusina, ang ugong ng ref, kahit ang hangin sa bintana ay parang may sumusubok magsalita sa dingding. Pagsapit ng 11:30 a.m., nagsimula akong makaramdam ng katangahan. Wala namang nangyari, hindi bumalik si Gabriel, baka OA lang ako. Pagkatapos, tumunog ang telepono ko, unknown number. Sinagot ko, inaasahan na baka manager ko o spam call. Sa halip, narinig ko ang kalmado at may awtoridad na boses na nagsabi, "Ma'am, Officer Taylor ito mula sa County Police Department. Alam mo ba ang kritikal na insidente na nangyari sa workplace mo kaninang umaga?" Napahinto ang hininga ko.
Anong insidente? Huminga ng malalim ang officer, nagbago ang tono. May marahas na pag-atake sa building ninyo. Maraming empleyado ang nasugatan. May dahilan kaming maniwala na naroon ka. Nalamig ang buong katawan ko. Imposible yon. Hindi ako naroon. Katahimikan. Pagkatapos, sumagot ang officer. May footage kami ng pagdating ng kotse mo ng 8:02 a.m. Ginamit ang work ID mo para makapasok sa building at sinabi ng security na huli kang nakita sa 3rd floor bago ang pag-atake. Nanghina ang tuhod ko. Hinawakan ko ang gilid ng mesa para hindi mahulog. May gumamit ng identity ko. May gustong naroon ako. At may gustong paniwalaan ng mundo na naroon ako. Kung gusto mong malaman kung ano pa ang sinabi ng pulis at ang katotohanan na sinusubukang itago sa akin ng kapitbahay ko. Mag-subscribe na at mag-comment kung saan ka nanonood. Dahil ang nangyari sa tanghali ay hindi lang nagbago ng buhay ko. Ipinakita nito kung bakit hindi dapat ako nakaligtas sa araw na ito. Nanatiling kalmado ang boses ng officer pero may something sa ilalim nito. Pagkamadali na may pag-iingat na nagsasabing hindi ito basta courtesy call. Ito'y tawag na magbabago ng lahat. Miss Reyes, ipinagpatuloy ng officer. Iniulat ng mga coworkers mo na nakita kang pumasok sa building kaninang umaga. Nagpapakita ang security logs na ginamit ang keycard mo ng 8:02 a.m. May time-stamped footage kami ng sasakyan mo na pumasok sa parking garage. Idiniin ko ang telepono sa tenga ko, nanginginig ang boses. Imposible yon, nasa bahay lang ako buong umaga, hindi ako pumasok sa trabaho ngayon. May pahinga. Pagkatapos ay nagtanong siya ng tanong na nagpalamig sa katawan ko. May makakapag-verify ba niyan? Tiningnan ko ang walang laman kong sala. Mabigat ang katahimikan, parang akusado. Wala, bulong ko. Mag-isa akong nakatira. Nagbago ang tono ng officer, naging mas formal. Miss Reyes. Mga 11:47 a.m. na-trigger ang emergency alert sa 3rd floor ng building ninyo. Nagkaroon ng coordinated attack na iulat kang nawawala sa lugar. Kinakailangan naming hanapin ka para sa kaligtasan mo at para sa questioning. Mas hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Questioning? Bakit ako i-question? Mas mahaba ang pahinga ngayon na parang pinipili niya ang mga salita. May ebidensyang nahanap sa building. Mga bagay na sayo ang nakuha malapit sa scene ng insidente. Nag-blank ang isip ko. Mga bagay na akin. Doon ko naalala si Gabriel. Maputla niyang mukha. Nanginginig niyang kamay. Huwag kang pumasok sa trabaho ngayon. May nagplano nito at kasali ako sa plano na yon alinman bilang biktima o bilang sisihin. Sinusabi ko sa'yo, hindi ako naroon. Sabi ko, sinusubukang manatiling kalmado. May nag-clone siguro ng keycard ko. Oh, biglang naisip ko ng malakas na halos hindi ako makapagsalita. Ang kotse ko. Nakita niyo ba kung sino ang bumaba sa kotse sa footage na yon? Tahimik na sumagot ang officer. Sira ang footage. Hindi namin nakikita ang mukha. Ang sasakyan lang na pumasok na malinaw ang plates mo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang gumawa nito ay may access sa kotse ko o may katulad na sasakyan. Hindi lang ninakaw ang identity ko. Pinalitan ito. Sumulyap ako sa labas ng bintana, kabugang dibdib. Pinapanood ba ako? May naghihintay ba na magpanik ako at magkamali? Bago pa ako makapagtanong pa, sinabi ng officer, darating na ang mga unit sa address mo ngayon. Huwag kang aalis ng lugar. Nag-overdrive ang instinto ko. Kung sinabi ni Gabriel na huwag pumasok at may nag-impersonate sa akin, baka hindi para sa kaligtasan ko ang pagdating ng pulis. Baka para dakpin ako. Pagkatapos matapos ang tawag, isinara ko ang lahat ng blinds at nilock ang bawat pinto. Mababaw ang paghinga ko. Tumakbo ang isip ko sa bawat kakaibang sandali sa nakaraang linggo. Isang lalaki sa suit na nakatingin sa akin mula sa kotse sa kalye. Mga email mula sa unknown senders na nagtatanong kung nasa opisina ako sa Martes. Ang pakiramdam na may dumaan sa mga gamit ko nang wala ako sa bahay. Hindi ito paranoia. Ito'y paghahanda. Bigla may katok sa pinto ko. Matigas, kontrolado, hindi nag-aalala tulad ng mabuting kapitbahay at hindi frantic tulad ng nasa panganib. Sadya ito.
Pinigilan ko ang hininga at nanahimik. Isa pang katok pagkatapos ay isang boses. Alisa, si Gabriel, buksan mo ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Sumikip ang dibdib ko. Dahan-dahang lumapit ako sa pinto pero hindi binuksan. Paano mo alam na tatawagan ako ng pulis? Tanong ko sa kahoy. Bumalik ang boses niya ng mababa at matatag. Dahil hindi sila pupunta para tulungan ka. Pupunta sila para ilagay ka sa federal custody. Hindi ka dapat nagising sa sarili mong kama ngayong umaga. Umikot ang ulo ko. Ano bang sinasabi mo? Ipinlano nila ang insidente para alisin ang lahat sa building na yon, sabi niya. At dapat naroon ka, hindi bilang biktima, kundi bilang yung sisihin nila. Tumigil siya. At ngayon, kailangan ka nilang buhay ng sapat para umamin sa isang bagay na hindi mo ginawa. Isang malamig na pagkaunawa ang dumating sa akin. Hindi lang ako gusto nilang mawala. Gusto nila akong burahin at isulat bilang kontrabida. At anumang mangyayari sa tanghali ay hindi tungkol sa building. Tungkol ito sa akin. Dahan-dahang binuksan ko ang pinto, hindi dahil lubos akong naniniwala kay Gabriel, kundi dahil mas kaunti ang tiwala ko sa takot. Nakalock ang mata niya sa akin sa sandaling bumukas ang pinto, matalim, mapagbantay, na parang naghahanap ng senyales na hindi tayo mag-isa. Nang walang pahintulot, pumasok siya at isinara ang pinto sa likod niya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Papunta na sila, sabi niya. May ilang minuto ka na lang, baka mas kaunti pa, bago sila dumating at ideklara ang bahay na ito bilang crime scene? Nag-cruise ako ng braso, sinusubukang pakikalmahan ang paghinga. Bakit? Bakit ako? Ano bang nangyayari? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, pumunta siya sa bintana ng kusina at tiningnan ang kalye. Pagkatapos, binaba niya ang boses. Alisa, hindi aksidente na lumipat ako rito. Lumipat ako rito para bantayan ka. Hiniling yon ng tatay mo. Parang pisikal na suntok ang mga salita. Lumayo ako ng isang hakbang. Tatay ko? Hindi. Accountant ang tatay ko, ordinaryong tao. Hindi siya. Lumingon si Gabriel sa akin. Hindi kailanman nagtatrabaho sa finance ang tatay mo. Yun ang cover niya. Kasali siya sa covert federal investigation sa loob ng halos 2 dekada. At ikaw ang isa sa dahilan. Natuyo ang bibig ko. Anong ibig sabihin nun? Inabot ni Gabriel sa loob ng jacket niya at kinuha ang maliit na itim na sobre. Alam ng tatay mo na mangyayari ang ganito isang araw. Iniwan niya to para sa'yo. Ito, nagdalawang isip ako bago kunin. Nanginginig ang daliri ko nang ibuka ang papel sa loob. May handwritten note. Alisa, kung binabasa mo to, nangyari na ang kinatakutan ko. Hindi ka nasa panganib dahil sa ginawa mo. Nasa panganib ka dahil sa kung sino ka. May higit pa sa identity mo kaysa sa alam mo. Sasabihin sa'yo ni Gabriel ang iba. Tiwala sa kanya tulad ng pagtitiwala mo sa akin noon. Huwag kang sumuko sa kanila. Kung dadalhin ka nila, mawawala ka. Tatay, nanghina ang tuhod ko. Alam ng tatay ko, sinusubukan niya akong ihanda. Sa lahat ng pagkakataon na sinabi niya, may mga bagay na mas mabuting hindi mo pa alam. Akala ko OA lang siya. Ngayon bumalik ang mga salitang yon na parang babala mula sa multo. Tiningnan ako ni Gabriel. Hindi lang nila ikaw ini-frame. Binabalik ka nila. Binabalik, paulit-ulit ko, halos bulong. Hindi ka basta ordinaryong tao, sabi ni Gabriel. Hindi aksidente ang kapanganakan mo, ginawa ang identity mo. Natuklasan ng tatay mo ang Classified Biogenetic Program, isa na konektado sa prominenteng pamilya, makapangyarihang bloodlines. Nang tumanggi siyang makipagtulungan, naging liability siya. Hindi natural ang pagkamatay niya. Dapat ikaw ang susunod na alisin. Pero nakita nilang mas magagamit ka. Dumagundong ang puso ko. Gamitin ako bilang ano? Lumapit siya ng isang hakbang. Bilang scapegoat, kailangan nila ng kwento na magbibigay katwiran sa susunod na phase ng plano nila. Isang false flag event, manufactured tragedy na ikaw ang mukha nito. Nasunog sa akin ang pagkaunawa. Bawat kakaibang sandali, bawat anino na binabaliwala ko ay humantong dito. Kaya lahat ng to ay inayos para sirain ang buhay ko? Tanong ko. Matatag ang tingin ni Gabriel.
Hindi lang ang buhay mo, ang legitimacy mo. Kapag ideklara ka nilang national threat, maaring kunin nila ang bawat file na konektado sa investigasyon ng tatay mo. Maari nilang burahin ang katotohanan na pinoprotektahan niya hanggang sa mamatay. Inabot niya ulit sa loob ng jacket at sa pagkakataong ito kinuha ang metal keycard na may pulang emblem. Ito ang access sa secure storage vault na ginamit ng tatay mo. May encrypted files doon na pinangalanan ng mga taong nasa likod ng operasyon na to. Kung hindi mo maabot ang vault na yun bago kanila abutin, habang buhay na ililibing ang lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. Tinitigan ko ang keycard sa kamay niya, pagkatapos ay bumalik sa note mula sa tatay ko. Sa buong buhay ko, naniniwala akong ordinaryo ako, mapapalitan, hindi nakikita. Ngayon naiintindihan ko ang katotohanan. Hindi ako kailanman invisible, hindi ako mapapalitan. Pinapanood ako dahil ako ang huling piraso ng puzzle na ayaw malutas ng makapangyarihang tao. Bigla, nagsimulang umaling-awngaw ang malayong huni ng sirena sa buong barangay. Tumungo si Gabriel sa harap na bintana. Nandito na sila, sabi niya, pero hindi siya natatakot. At sa unang pagkakataon mula kaninang umaga, ako rin hindi, dahil ang takot ay may dala na wala na sa akin, pag-aalinlangan. Tinupi ko ang sulat ng tatay ko at inilagay ang keycard sa bulsa ko. Pagkatapos ay tiningnan ko si Gabriel at sinabi, "Ipakita mo sa akin kung saan tayo pupunta." Tumango siya ng isang beses. At sa sandaling yon, tumawid ako sa linya sa pagitan ng buhay na lagi kong kilala at ang katotohanan na ipinanganak ako para harapin. Halos hindi kami nakarating sa SUV ni Gabriel bago lumiko ang unang mga unmarked black vehicles sa sulok at nagsimulang lumapit sa kalye ko. Tumigil ang sirena. Hindi na nila kailangan yon. Hindi sila pupunta bilang tagapagpatupad ng batas. Pupunta sila bilang recovery. Pasok, utos ni Gabriel. Sinimula ng makina pagkatapos mag-click ang pinto ko. Tumakbo kami ng mabilis. Sumisigaw ang gulong. Sa likod na bintana, nakita ko ang dalawang lalaki na bumaba sa itim na sedan, nag-i-scan sa lugar. Isa sa kanila ay nagtaas ng radyo sa bibig. Malamig at sigurado ang ekspresyon niya na parang kinukuha ang ari-arian, hindi tao, ari-arian. Habang mabilis kaming tumakbo sa highway, dumating ang kakaibang kalmado sa akin. Umalis ang takot sa katawan ko. Ang natira ay kalinawan. May nagbago sa loob ko. Parang key na sa wakas tumugma sa tamang lock. Pagkatapos ng 20 minutong katahimikan, nagsalita si Gabriel. May kailangan kang makita bago tayo makarating sa vault. Kapag nakita mo, mauunawaan mo kung bakit kanila binabantayan sa buong buhay mo. Inabot niya sa loob ng jacket at ibinigay sa akin ang tablet. Bukas ang file sa screen na may label na Reyes Alisa. Subject 7B Designation, Genomic Asset High Priority Project Origin Initiative. Nag-scroll ako pababa, bumibilis ang pulso habang binabasa ko. Gene Expression Chart. Blood markers hindi matatagpuan sa ordinaryong tao. Isang note, subject exhibits complete immunity to multiple viral strains. Potential regenerative blood properties. Subject approved for Phase 2 integration. Phase 2. Nilunok ko ng malakas. Anong ibig sabihin nito? Regenerative. Immune sa ano? Nakatuon ang mata ni Gabriel sa kalsada. 20 taon na ang nakalipas, natuklasan ng tatay mo ang government-backed biogenetics program. Hindi sila nagpapagaling ng sakit. Sinusubukan nilang lumikha ng bagong klase ng tao. Mga taong may particular na immune advantages na makakaligtas sa outbreak, chemical exposure, digmaan. Tinitigan ko ang screen. Kumikislap ang liwanag sa mukha ko habang naninirahan ang katotohanan na parang abo. Kasali ang tatay ko rito? Tanong ko. Hindi dapat, sabi ni Gabriel. Natuklasan niya ito nang makita niya ang medical inconsistencies sa early childhood records mo. Nakita niya ang samples ng dugo mo sa mga lugar na hindi niya pinahintulutan. Napagtanto niyang pinag-aaralan ka nang walang alam niya. Sinubukan niyang ilabas ka sa program, pero hindi yon option. Dumaan ang mga ilaw ng highway na parang puting kometa. Halos hindi ko maproseso ang mga salita. Ako, isang subject, isang project, isang target. Nagpatuloy si Gabriel,
Matatag pero kontrolado ang tono. Nag-leak ang tatay mo ng existence ng program sa Federal Oversight Board. Inutusan ng board na isara ang project, pero sa halip na tapusin ito, binura ng mga nasa itaas ang investigasyon at lahat ng nakakaalam. Lahat kasama ang tatay ko, bulong ko. Tumango si Gabriel. Ginawa nilang parang stroke pero nilason siya ng neurotoxin na binuo ng parehong program. Ang pagkamatay niya ay mensahe. Isinara ko ang mata. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang tatay ko bilang tahimik na lalaki na may sikreto. Nakita ko siya bilang taong nagsakripisyo ng lahat para protektahan ang anak mula sa mundong hindi niya alam na ipinanganak siya rito. Plano nilang kunin ka sa iyong ika-33 kaarawan, sabi ni Gabriel. Pero may nagbago, na-accelerate ang profile mo. Ang blood test mo noong nakaraang buwan ay nag-trigger ng system alert. Kaya nila inayos ang pag-atake sa workplace mo ngayon. Kung pumunta ka, patay ka, o nawawala, patay o nabura. At ngayon, tanong ko, i-frame ka nila publicly, sabi ni Gabriel. Ideklara kang Domestic Threat Asset Recovery Protocol. Mahigpit kong hinawakan ang tablet. Pero bakit ako i-frame? Bakit hindi na lang tahimik akong kunin? Dahil hindi lang katawan mo ang gusto nila, sagot ni Gabriel. Gusto nila ang kontrol sa kwento. Kung naniniwala ang mundo na mapanganib ka, walang magtatanong kung ano ang gagawin nila sa'yo. Lumiko kami mula sa main road patungo sa forest path, patungo sa remote facility. Siksik ang mga puno, mas malamig ang hangin, matatag ang tibok ng puso ko. Wala na ako sa buhay na kilala ko, nasa buhay na ipinanganak ako. Habang papalapit kami sa parang abandoned bunker na nakatago sa ilalim ng overgrown hill, pinark ni Gabriel ang SUV at lumingon sa akin. May huling desisyon ka, Alisa, sabi niya, tahimik ang boses. Kapag pumasok ka rito, walang balikan, malalaman mo ang lahat. Namatay ang tatay mo para protektahan ang katotohanan kung ano ka. At kapag alam mo na, hindi sila titigil sa paghuli sa'yo. Tiningnan ko ang mata niya. Binabantayan ako sa buong buhay ko nang hindi ko alam kung bakit. Sabi ko, oras na para malaman ko kung ano sa loob ko ang sobrang gusto nilang kontrolin. Tumango si Gabriel. Lumabas ako sa sasakyan. Umungol ang pinto ng bunker na parang nagigising mula sa mga dekada ng katahimikan. At sa sandaling yon, alam ko na hindi ito ang katapusan ng buhay ko. Ito ang simula ng tunay na buhay. Isinara ang pinto ng bunker sa likod namin ng malalim na metallic thud na umalingaw-ngaw sa chamber na parang tibok ng puso ng isang sinaunang bagay. Malamig ang hangin, hindi nagagalaw, na para bang naghihintay ang lugar na ito, hindi para sa kahit sino, kundi partikular para sa akin. Gumalaw si Gabriel ng may katiyakan, pumasok sa mahabang corridor na may linya ng steel safety doors. Sinundan ko siya sa katahimikan, mas mabigat ang bawat hakbang kaysa sa nauna. Habang lumalalim kami, nagsimulang bumuo ang kakaibang sensasyon sa dibdib ko. Hindi takot, hindi nerbiyos, kundi pagkilala. Alam ng katawan ko ang lugar na ito, kahit hindi ng isip ko. Tumigil kami sa harap ng vault door na may circular emblem na nakaukit sa steel, ang Rowan family crest. Minsan, ipinakita sa akin ng tatay ko ang drawing nito, sinasabing sa malayong ninuno. Ngayon alam ko ang katotohanan. Hindi ito heritage. Designation ito. Tinuro ni Gabriel ang maliit na panel sa dingding. Ang DNA mo ang magbubukas ng vault na to, sabi niya. Nagdalawang isip ako. Paano mo alam? Dahil sinabi sa akin ng tatay mo, sagot niya. Sabi niya, kilala lang ng vault ang bloodline niya at ikaw ang huli. Ang huli. Napagtanto ko na hindi lang pinto ang binubuksan ko. Binubuksan ko ang huling sikreto ng pag-iral ng pamilya ko. Inilagay ko ang palad ko sa scanner. Tumakbo ang pulse ng liwanag sa balat ko. Nag-emit ng soft chime ang vault, pagkatapos ay dahan-dahang umikot at bumukas. Dumaloy ang malamig na hangin at kasama nito ang amoy na nagpikipot sa dibdib ko, lumang papel, memorya at iba pa, tahanan. Bilog ang kwarto sa loob at may linya ng shelves ng itim na boxes, bawat isa may coded numbers. Sa gitna ay glass pedestal at sa pedestal na yon, nakaseal sa protective casing, ay isang single leather-bound journal. Ang journal ng tatay ko. Nanginginig ang kamay ko,
nang buhatin ang casing at buksan sa bookmark page. May sulat na nakadirekta sa akin sa sulat kamay niya. Anak ko, kung binabasa mo to, sa wakas ay natanggal na ang mga kasinungalingan sa paligid ng buhay mo. Pero higit sa lahat, kailangan mong malaman ito. Hindi ka aksidente. Hindi ka ari-arian. Ikaw ang unang matagumpay na patunay na natural na maaaring umunlad ang human immunity. Hindi nila nilikha ikaw. Ipinanganak ka na mayroon na ang hinahabol nila sa loob ng mga dekada na gawin. Hindi ang ginawa sa'yo ang nagpapalakas sa'yo. Ito ang kung ano ka na. Ikaw ang kinatatakutan nilang hinaharap. Isinara ko ang mata habang lumabo ng luha ang tinta. Hindi lang para protektahan ako, namatay ang tatay ko. Namatay siya para protektahan ang kinakatawan ko. Hindi sandata, pag-asa. Sa susunod na pahina ay final instruction. May desisyon na ikaw lang ang makakagawa. Sa dulo ng vault na ito ay ang Master Control Terminal. Isang command ang magbibigay sa kanila ng gusto nila, ang compliance mo. Ang isa pa ay magre-release ng bawat classified document na konektado sa Rowan Initiative sa publiko. Kapag pinili mo, magbabago magpakailanman ang mundo. Tinignan ko si Gabriel. Hindi siya sumubok na impluwensyahan ako. Sinabi lang niya, tiwala sa iyo ng tatay mo na magdesisyon, hindi bilang subject, kundi bilang tao. Mabigat ang paa ko habang lumapit sa control terminal. 2 bato ng malambot na kumikinang sa ilalim ng salamin. Acquisition Protocol na nagpapahiwatig ng pagsuko. Revelation Protocol na magti-trigger ng public exposure. Kung pipiliin ko ang una, baka mabuhay ako, pero sa halaga ng kalayaan ko at katotohanan. Kung ang pangalawa, gagawin ko ang sarili kong kaaway ng makapangyarihang tao na pumatay na para itago ang sikretong ito. Pinindot ko ang pangalawang button, mababang hum ang puno ng chamber. Lumitaw ang countdown sa screen. Nagsimulang dumaloy ang data sa secure channels na preset ng tatay ko. Ebidensya, pangalan, financial trails, lahat dumadaloy sa global media outlets, encrypted pero traceable. Walang balikan. Huminga ng malalim si Gabriel. Tapos na. Binago mo lang ang mundo. Bigla, tumunog ang alarms. Natagpuan na nila kami. Tapos na ang oras natin. Pero hindi na ako natatakot. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na ako nagtatago sa likod ng iniisip kong kaligtasan. Nakastand ako sa liwanag ng katotohanan. Kailangan nating umalis ngayon, sabi ni Gabriel ng mabilis. Habang mabilis kaming tumakbo patungo sa exit tunnel, umalingaw-ngaw sa isip ko ang huling salita ng tatay ko. Hindi ka ipinanganak para kontrolin. Ipinanganak ka para ipakita kung ano talaga ang kontrol. Lumitaw kami sa malamig na gabi. Dumadagundong ang mga helicopter sa itaas. Naghiwa ang searchlights sa mga puno, pero hindi ko na nakita sila bilang mga ngaso. Nakita ko sila bilang unang alon ng namamatay na kasinungalingan. At hindi na ako tumatakbo mula sa kanila. Ako na ang nangunguna sa laban-laban sa kanila dahil hindi na ako basta nakaligtas. Ako'y naging kung ano ang lagi niyang pinaniwalaan na kaya ko. Hindi subject, hindi biktima, kundi simula ng isang bagay na ganap na bago. Kung naniniwala ka na hindi dapat itago ang katotohanan, kahit gaano ka-powerful ang mga taong sinusubukang ilibing ito, siguraduhin mong mag-subscribe ka ngayon at mag-comment kung saan ka nanonood.